Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So Friday ngayon, hindi ko kasabay si Marvin pag-uwi. Medyo madilim na. Kanina nag-edit lang ako ng vlog pagkadating ko dito, tapos nanood lang ko ng movie. Tapos nahingi lang, update lang kay Marvin kung what time yung uwi niya. Kasi sabi ko kung pwedeng bumili siya ng Jollibee. Chicken lang, yung 3 pieces. Kasi sabi ko magluto ako ng spaghetti, yun na lang yung dinner namin. Nag-golf kasi sila. Dahil, every year ata, once a year ata yung pag-golf nila. So, sabi niya sa akin, sama ba ako? Sabi ko, oo, sama ka. Sabi ko sa kanya, sama ka. Minsan lang naman yan. Tapos, half day nga lang siya ngayon, Friday. Tapos, kasama nga niya si La Kuya RG. Kumain silang tatlo, nag-dinner daw sila sa dinner pati. Nag-lunch daw sila sa labas. Hindi ko alam kung ano yung kinain nila. As na lang natin mamaya. Pero, alam ko magbo-vlog siya. Tapos, ayun, nag-send siya ng video na nag-golf siya, no? Pag hampas niya ng bola, tumalsik daw dun sa mga puno-puno. Ewan ko kung nakita pa nila. So, ayan, guys. Ayan, muna, ito yung giniling. Ito yung giniling pa kahapon na niluto ko, ininit ko lang. Ayan. Tapos, lutuin ko yung hotdog. Ito. Ayan na yung giniling. Tapos, ito yung hotdog. Ayan. Kanina sobrang nito, tigas. Ayun, may yelo pang nalaglag. Tapos ito yung tubig na may asin na at may oil. Lalagay ko dyan yung pasta. Bango naman ang giniling. Parang gusto kong magginiling na sisig giniling. Wala na kasi kami ibang pork. So, na lang, giniling na lang. Dami kasi nung giniling. What's up guys? Dito kami sa guys, sa Palmas. Boss, yung bago katrabaho namin, JT. Kasama ko na sa vlog namin. Si Boss Adin, hindi ko alam kung ano siya, kung tawag yan, kung secret lang. Boss, ayun. Ayun yung bossing namin. Hindi libre. Mag-golf tayo mamaya, mag-golf. Tim Hortons pa. Ayan guys, yung pagkain diruguan tsaka ayun sino ang bossing, Ito pala yung mayaman ko katrabaho. Ayan. Boss, kasama ka sa video, boss, ha? Ayan. Ayun, isa mayaman na, mayabang. Mayabang na. What's up, guys? Tapos na kami kumain, guys. Ito si boss. Ito nga plano yan. Sumasahod na yan. Ng 40 per hour, boss. Ayun. Susundan kita. Punta kami sa golf na, Oh, golf na tayo. Saan yun? Markham. Sa Markham. Guys, dito na kami sa Anong lugar to? Rouge River. Rogbank. Kasan man to? Ayan na. Si Bossing, Puta na kasalaks mo. Si Bossing. Ayun na. Ayun. Natural ko. Nakakaya yung natin. Nakakaya ito yung. Nakakaya yung suot namin. Nakakaya yung suot namin. O, yun na, boss. Pangalan namin, Tika, boss, yun, Kaya Ronaldo. Ayun, may cash pa yan, Joke lang, golf. Yung golf cart namin, Ayan, guys. Nag-announce na. Ayan. Sa cart namin, hole 1B. Yung cart namin, guys. Markham Green. Dito na kami sa guys, sa cart. Ay, yung mga namin, gold clubs. Ayan. Hindi marunong. Init sa Ay, naku. May ulit. Kaya Cristiano. Ayos na. Grindin masyado. Dapat yung natin. Ayan. Ano muna? Shop. Bakit nakamas ka pa? Talaga. Bakit mga followers? Si araw kasi. So, sombrero. Walang sombrero. Hindi ko na ako sombrero. Or 1B. No, I mean, you already... This deficiency. Deficiency. Hindi, Hoy! Saan tayo? Nautan. Road trip. Video.
Nice one, nice. See, it already wants to roll. Okay. So try and line up the plug with mine. Yeah, that's right. And way too hard. Way too hard. Too hard. Still, yes. Try and go back a little bit, and then that. Like not like that. Just like a little bit and a little bit. Same amount each way. Yun na guys, tapos na. Ayan. Ayan na bros. Ano nangyari? Ano nangyari sa golf natin? Sakto sa ano eh, sakto sa tubig lagi. Pero nakapalo lang mabuti. Oo, hindi ako nakascore eh. Ay, sorry. Guys, ito na yung ano, Jollibee. Nagpati daw kay Boss JP. Kahit na ayaw niya. Dito sa Jollibee sa ano, Lincoln and Warden. Warden ba? Oo, Warden. Pero dito pupunta sa ano, dito pupunta sa pharmacy kasi kapag nag-bus ay medyo malapit-lapit na sa amin lakad. Same lang din sa Warden pero dito na sa pharmacy. Ayan guys. Ayan ang bebe ko. Love you. Kamusta ang iyong pag-golf? Nag-enjoy ka naman? Enjoy mga isda. Lagi sa kanila napunta. Okay, hindi ko naman golf eh. Nag-enjoy ka? Hindi lang marunong. Madami ba kayo? Sobrang dami. Kasama yung mga taga-service daw. Kaya ang dami. Oh. Service guys. Tawan-tawa sa iyo eh. Ingot kasi. Ba't sa puno mo kasi pinatalsik? Be, Ano ba? sorry. Tapusin ko lang yung luluto. Guys, mayroon pang take-out si Marvin. Palmas? Ano yung mga pagkain doon? Palmas, Filipino food. Filipino. Palmas. Ano yung inuwi mo? Dinuguan tsaka Uy, sarap dinuguan. Ano ba? ihaw na baboy. Okay. Hi guys! So, bagong ligo lang tayo. Ayan. Medyo natuyo na siya ng konti. Si Marvin nandoon nag-aayos ng dadalhin namin bukas. So, ayun. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ganap kanina kasi nagpaalam na ako kanina. Wala doon yung pinaka big boss namin. So, yung supervisor. Tapos yung kasunod yung parang assistant manager ata. Hindi ko alam yung pinaka-position niya eh. Pero ang kasunod niya na yung isang big boss namin doon. Wala siya. So, naglapit muna ako sa supervisor. Ang una muna sinabihan ko, wala pa kasi ako nagsasabihan ng mga katrabaho. Tapos, sinabihan ko sila ate, yung dalawang Pilipina na sabi ko, ate, hanggang katapusan na lang po ako. Ha, bakit? Tapos sabi ko, ate, kasi yung ganito, yan, sinabi ko yung situation nila. Tapos, yung isang Pilipina na dumating, yung pangatlong Pilipina, sabi niya, tinanong niya kung saang lugar. Tapos, sinabi ko na Saskatchewan. Nandun daw yung kapatid niya, kaka 1 year lang nung kapatid niya, kaka PR lang din daw. Tapos sabi nga niya, nag-agency siya, sobrang mahal nga daw. Pero sure daw na na-PR yung kanyang kapatid. Alam niyo ba kung magkano? Apakamahal, 22,000 CAD. Tatanungin ko sana yung agency, tapos sabi ko naman, hindi namin kaya yung ganun magbabayad. Pero hindi naman daw niya yung parang binayaran agad. Parang hulugan daw niya yun na binayaran. Kasi malapit lang daw sa bahay nila ate yung agency. Dahil nga gusto niya, dito na lang sana yung kapatid niya sa Canada kaysa daw magbarko. Ayun. Parang pag sinabihan siya ng agency na magbigay ka ng 3,000, 2,000, hanggang paunti-unti daw ganyan. Ayun, naging PR na. Tapos pinapalipat daw ni ate yung kapatid niya dito sa Toronto. Ayaw daw kasi nga yung cost of living daw. Siyempre, nakasanayan na nga niya doon sa Saskatchewan. Baka na kwento-kwento ni ate yung buhay nila dito sa Toronto, yung cost of living nila dito. Talagang mai-compare nga niya kasi siyempre nag-start siya doon sa Saskatchewan. Mas mababa yung cost of living. Ayan. Sabi ni ate ay
mabilis nga daw doon dahil doon nga nadala yung kapatid niya doon nahanapan ng magsusupport sa paper. Dahil nga dito sa Toronto, hirap daw siyang makahanap ng employer para sa kapatid niya. Tapos, ayan, edi nasabi ko na. Tapos, nag-iintay ako, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kasi nga nahiya ako dahil nga kinausap na nga ako, 'di ba? Regular na nga daw ako. Sabi ko, paano kaya? Nahiya talaga ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-approach. Tapos, nalalapitan na ako nila ate. Tinatanong-tanong nila ako kung nakapagpaalam na ba ako. Sabi ko, hindi pa ate. Pinandiyan na yung supervisor natin, magpaalam ka na. Tapos, kasi nga, malapit na. Sabi nila, malapit na. Para at least, 'di ba, nakapagpaalam ka ng maayos. Dilapit ako dun sa supervisor. Sinabi ko yung situation namin, ganyan. Tapos, sabi pa nga niya, yung isa nating ka-work, yung kapatid na niyan dun sa Saskatchewan, PR, nakaka-PR lang daw this year. Sabi ko nga, nakwento nga niya sa akin kanina kasi sinabi ko na sa kanila na lilipat na nga kami. Tapos sabi niya sa akin, mag-ingat daw kami doon. Tapos kung iyong priority nga namin yung status namin, go daw. Kasi mas kailangan nga namin yun, naiintindihan naman daw niya. Siyempre, yung mga, na ngayon, mga bagong policy na pabalitaan naman daw niya yan. Siyempre, sa TV, sa mga balita nga. Tapos, nasa big city nga daw kami. Mas mahirap daw talaga dito. Ayan. Buti na lang. Bait talaga nung mga namin. Yung bait ng mga aking bossing. Tapos, sino pa ba next kung sinabihan? Yung next kong sinabihan, yung isa yung parang kasunod na ng Big Boss. Hindi ko siya sinabihan. Parang sinabi ko sa supervisor kung pwede niyang sabihin kasi nahihiya talaga ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila. Dahil nga sobrang bait nga nila sa akin, na binigyan nila ako ng opportunity maging regular talaga dito. Kasi iniintay ko talaga din maging regular. Pero syempre, yung status kasi yung mahalaga para sa amin kasi hindi nga naman din sila makakapag-support din daw. Kung why not, 'di ba? Kung kaya naman nila, bakit hindi? Pero yun nga. Tapos nilapitan na nga ako, sabi niya, narinig ko yung balak nyo, sabi niya. Sabi niya kung iyan yung mas makakabuti sa inyo, walang problema. Mamimiss daw nila ako kasi maayos na empleyado nga daw ako. Sabi ganun, good employee daw ako, ganyan. Tapos, nakakaano pa kasi sabi niya, if babalik kayo dito sa Toronto, alam mo na kung saan ka mag-a-apply. Kasi willing silang tanggapin daw ulit ako kapag bumalik ako dito sa Toronto, sabi nila. Kaya sabi ko, napakaswerte ko naman dito. Tapos ayun, nasabi ko nga yung Saskatchewan, sabi nga nila malamig nga daw doon, mas malamig. Pero alam daw nila na makakakuha kami ng trabaho doon. Naniniwala daw sila sa akin, sabi nilang gano'n. Tapos, ang next na noon, nung pauwi na, so yung ibang mga katrabaho ko, nagtanong na sila. Kala nila last day ko na. Last day ko na, sabi nila. Kala nila mag last day, sabi ko hindi pa, hanggang katapusan pa ako. Tapos, tinatanong nila kung may work na daw ba ako dun. Sabi ko, wala pa. Tapos, sabi nila, ano daw ba yung background ko nung nasa Pinas pa. Sabi ko, nasa hotel ako. Tapos, sabi nila, nabigla sila, parang hindi sila makapaniwalang sa hotel ako nagtatrabaho dati. Siguro, dahil hindi ako masyado nakikipag-usap sa kanila. Siyempre, pag sa factory, hiwa-hiwalay kami, malalayo yung pwesto namin. Tsaka maingay, masakit sa tenga. Kaya minsan pag may mga sinasabi sila, hindi ko maintindihan. Kailangan lalapit pa talaga sila para lang maano ko. Kasi syempre, sa tunog ng tunog yung machine, hindi ko talaga maano yung sinasabi nila. Hindi ko rin maintindihan yung bigkas ng labi nila. Kaya minsan lumalapit pa talaga sila sa akin. Kapag may mga lang sila, may kailangan itanong or may papasuyo, mga ganyan, yun, doon lang ako makipag-usap. Pero kung mga usap na para lang sa mga kung ano-ano, hindi ako sa kanila. So, ayun. Tapos sabi niya sa akin, bakit daw ako sa hotel? Ano daw ba nagustuhan ko sa hotel? Sabi ko, wala, masaya lang akong nag-i-entertain ng mga guests namin. Pag mga guests namin sa hotel, sabi kong ganyan.
Kasi, naipag-usap talaga ako, ganto ganyan, sabi niya. Parang nabigla kasi natahimik na ako doon sa trabaho, guys. Tapos, ayun, kasi minsan, syempre, pag magkakalahi, mas madami kasi yung lahi nila, nag-uusap-usap sila sa salita nila. Pag gano'n na, lumalayo na ako, pag hindi na naman nila ako kailangan kausapin para dun sa mga kailangan gawin, edi gawin ko na lang muna yung trabaho ko, unahin ko na lang yun. Tapos, ayun, hanggang sa nalaman na din ng iba na ano nga daw, kung last day ko na, sabi ko hindi pa last day, nagpaalam pa lang naman ako. So, ayun. Happy lang naman ako kasi na-appreciate nila yung pagtatrabaho ko doon. At wala naman silang sama ng loob na kung aalis kami kasi nga intindi din naman nila yun. Tapos yung isa naming, yun nga, isang para medyo mataas yung posisyon, galing kasi siya sa province din. Ayan. Lumipat lang din daw siya dito. Kasi yung pinanggalingan daw niya Prince Edward, doon daw siya nanggaling. Pero wala naman daw problema kung nasaan ka man, kung saan ka magiging okay ay doon ka. Kung saan ka magiging komportable talaga. Siyempre nasa tao naman daw yan. So advice siya. Siyempre naman siya, dito na talaga siya pinalaki, nag-advise. And ayun, kakalungkot lang, pero ganun talaga ang life. Pero sabi ko, if ever nga makabisita kami uli dito sa Toronto next year, bibisita ako sa kanila. Welcome naman daw ako, sabi nila. Kakatuwa, no? So, ayan lang, guys. Sana maging okay lahat. Basta maging lang tayo, positive lang tayo. May magandang kakalabasan din yan. Wag lang masyado. Wag na lang stressin yung sarili namin ni Marvin. Basta bibigyan na lang namin yung best namin. So, yun lang yung vlog ko ngayon, guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!